Uy, bumalik ka. Alam ko naman na babalik ka. Kasi, paano ka makakagalaw pa nang hindi mo nalalaman kung ano ang nangyari? Nandito na ang mga sagot sa mga tanong na buong gabing ikinalat mo sa utak mo. Pero babala lang, hindi lahat ng gusto mong marinig, yung maririnig mo. At hindi lahat ng inaasahan mong mangyari, yung mangyayari. Kaya handa ka na ba? Itutuloy na natin ang kwento ng Sugat, Pamilya at Pag-ibig. Kung hindi nyo pa napanood ang part 1, dahan-dahan lang, ikukwento ko muna ng maikli. Ako si Ella, accountant. Iniwan kami ni tatay noong 9 na taong gulang ako dahil sa ibang babae. Minahal ko Enzo, isang graphic designer. Mabait, tapat. Hanggang sa isang araw, dinala niya ako sa bahay nila para makilala ang pamilya niya. At doon, nalaman ko, ang stepfather ni Enzo, si Tito Rudy, ay ang tatay ko. At ang nanay ni Enzo, siya pala yung babaeng pinagpalit sa amin ni tatay. 18 taon na ang nakalilipas. Balik na tayo sa araw na yon. Sa gitna ng party, bumagsak ako sa sahig. Umiiyak. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Umuwi ako ng gabing yon. Hindi ko hinintay pang may sabihin sa akin si tatay o si Enzo. Hindi ako dumiretso sa amin. Pumunta muna ako sa bahay ng kaibigan kong si Trish. Kasi hindi ko pa kayang harapin si nanay. Hindi ko pa alam kung paano ko sasabihin sa kanyang nangyari. Sa loob ng 3 araw, hindi ako umuwi. Hindi ako sumasagot sa mga tawag ni Enzo. Ang isip ko, gulong-gulo. Paano ko haharapin to? Paano ko mamahalin ang anak ng babaeng sumira sa pamilya namin? Pero sa ika-4 na araw, may kumatok sa pinto ng bahay ni Trish. Nang binuksan ko, si Enzo. Mata niya'y namumula. Mukhang hindi rin natulog ng maayos. Eya, please, makinig ka lang sa akin. Hindi ko rin alam to, promise. Hindi ko alam na si tatay mo pala si Tito Rudy. Alam ko, Enzo. Hindi kita sinisisi. Pero, paano ko haharapin to? Ikaw, anak ka ng babaeng... Alam ko, sabi niya agad. At kung gusto mong malaman ang buong kwento, hindi lang basta yung bersyon na alam mo mula pagkabata. Pwede ba nating pag-usapan? Kasama si nanay ko? Ayoko sana. Pero may bahagi rin sa akin na gustong malaman. Matapos ang 18 taon ng galit, kung ano talaga ang buong katotohanan. Kaya pumayag ako. Isang hapon, nakipagkita kami sa isang tahimik na cafe. Ako, si Enzo, at ang nanay niya, si Tita Baby. Oo, mga kaibigan, Baby rin pala pangalan niya. Hindi ko alam kung dapat akong tumawa o mainis pa. Eya, sabi ni Tita Baby, tahimik, boses niya na nanginginig. Una sa lahat, gusto kong humingi ng tawad. Alam kong hindi sasapat yon, pero kailangan mong marinig ang buong kwento. Ikinuwento niya. Nagtrabaho raw siya bilang katulong sa opisina kung saan nagtatrabaho si tatay noon. Mga 18 taon na ang nakalilipas. Sinabi niyang si tatay ang lumapit sa kanya. Hindi siya. Nagsimula raw ang relasyon nila habang alam ni Tita Baby na may asawa si tatay. At doon, umamin siya. Mali rin siya. Hindi niya dapat pinayagang tuluyan yon. Pero Eya, patuloy niya, kailangan mo ring malaman, hindi ako ang nagpasya na iwan kayo. Yon, desisyon ng tatay mo. Sinubukan ko nga siyang kumbinsihin na bumalik sa inyo noong una, pero hindi niya ginawa. At mula noon, buong buhay ko, nabubuhay ako sa iya. Alam kong may isang pamilyang nasira dahil sa akin.
Umiyak si Tita Baby, harap-harapan sa akin. At ako, hindi ko alam kung dapat akong maawa o dapat akong magpatuloy sa pagkagalit. Bakit hindi mo na lang ipinaalam kay Enzo kung sino talaga si Tito Rudy? Tanong ko sa wakas. Kasi Eya, sabi ni Tita Baby, natakot akong malaman ni Enzo ang totoo. Na ang tatay na inaalagaan, minamahal niya bilang tunay na ama. Yun pala yung lalaking may pinabaya ang unang pamilya. Natakot akong sirain noon ang tingin niya sa kanya. Napatingin ako kay Enzo, natahimik lang sa buong pag-uusap. Mata niya'y puno ng luha. Eya, sabi niya, kung alam ko lang to noon, hindi kita hahayaang masaktan ng ganito. Pero, hindi natin dapat ipasa ng kasalanan ng mga magulang natin sa atin. Hindi tayo ang gumawa ng desisyong yon. Umiyak ako. Sa gitna ng cafe, hindi ko na inalintana kung sino ang nakatingin. Kasi, grabe, alam ko namang tama siya. Pero ang sakit na matagal na, malalim na, hindi bigla ang nawawala. Sa loob ng ilang linggo pagkatapos noon, kailangan kong gawin ang pinakamahirap na bagay sa buong kwentong ito. Harapin si tatay. Nakita kami sa isang parke, walang kasama. Matagal kaming hindi nag-usap, umupo lang, tahimik. Eya, sabi niya sa wakas, hindi ko alam kung paano ko hihingi ng tawad. Alam kong wala akong karapatang humingi ng kahit ano mula sa'yo. Bakit, tatay? Tanong ko, boses ko'y nanginginig. Bakit hindi mo man lang kami tinawagan sa loob ng 18 taon? Kahit isang beses, kahit isang text lang. Natakot ako, Eya, sabi niya mahina. Sa sobrang kahihiyan sa ginawa ko, akala ko, mas mabuti pa kung wala na akong kaugnayan sa buhay niyo, kaysa bumalik lang ako para saktan pa kayo ulit. Yon ang problema, tatay. Hindi mo kami tinanong kung ano ang gusto namin. Basta na lang kayong nagpasya para sa amin, naiwan kami. Tapos, basta na lang kayo nagpasya na wag na lang bumalik. Palagi na lang kayo ang nagpapasya. Kami, wala kaming boses. Umiyak si tatay sa harap ko sa unang pagkakataon sa loob ng 18 taon. Tama ka, Eya. Mali ako sa lahat ng bagay. Pero kung papayagan mo, gusto kong subukang ayusin kahit paano, kahit konti na lang. Mga kaibigan, hindi ko masasabing biglang gumaling ang lahat pagkatapos noon. Hindi ganon kadali kalimutan ang 18 taon ng sakit. Pero, daan-dahan, nagsimula kaming mag-usap, si tatay at ako. Hindi pa kami close, malayo pa roon. Pero, nagsimula na kaming magkausap at yon, para sa akin, malaking hakbang na. Tungkol naman kay Enzo, dumaan din kami sa mahirap na panahon. Ilang beses kaming halos maghiwalay dahil bawat tingin ko sa kanya, minsan, naalala ko pa rin ang sakit. Pero, natutunan namin, dahan-dahan, na hindi namin dapat pinapasa ang kasalanan ng mga magulang namin. Eya, sabi niya isang gabi, hindi natin kailangang maging katulad ng mga magulang natin. Pwede tayong gumawa ng sarili nating kwento. Kwentong hindi puno ng pagtatago. Kwentong may tapat na usapan. Kwentong hindi umaasa na mananatili tayo dahil lang sa takot. Doon ko naramdaman, tama siya. Hindi kami dapat tinatakot ng kasaysayan ng mga magulang namin. Kaya kaming dalawa, nagpasya. Magpapatuloy kami. Hindi dahil madali, kundi dahil pinili namin araw-araw na gawin ang tama. Ngayon, 2 taon na mula noon,
Kami pa rin ni Enzo. Mas matatag pa nga matapos madaanan namin ang pinakamahirap na krisis na maiisip mo. Nakikipag-usap na ako kay tatay kahit hindi pa kami tuluyang close. Pero may relasyon na kaming muling itinatayo dahan-dahan mula sa wala. Si nanay, kinausap ko rin siya tungkol sa lahat ng nangyari. Umiyak kami pareho. Pero sinabi niya sa akin, "Anak, kung kaya mong patawarin ang tatay mo, kahit paano, mas mabuti yon para sa'yo. Hindi para sa kanya. Para sa'yo. Para hindi ka nadalhin ng galit na yon habang buhay." Grabe, tumago sa akin yon. At yon, ang pinakamalaking aral na natutunan ko sa buong kwentong ito. Ang pagpapatawad, hindi para sa taong nanakit sa'yo. Para yon sa sarili mo. Kasi, kung palagi kang nabubuhay sa galit, ikaw pa rin ang nasasaktan, araw-araw, kahit ilang taon na ang lumipas. At natutunan ko rin, hindi natin dapat hinahayaang ang mga sugat ng nakaraan ng ating pamilya ang magdikta kung sino tayo o kung sino ang pwede nating mahalin. Ang mga magulang natin, may sarili silang mga pagkakamali. Pero tayo, may sariling kwento na dapat isulat. Hindi lang basta pagpapatuloy ng kwento nila. Kaya kung meron man akong maipapayo sa inyo, kung may pamilya kayong nasira, kung may sugat kayong dala mula sa mga desisyon ng magulang nyo, huwag niyong hayaang kontrolin noon ang buong buhay nyo. Hanapin nyo ang tapang na patawarin, hindi para sa kanila, kundi para sa inyong sarili. At kung may pagkakataon kayong magmahal, kahit kakaiba, kahit komplikado ang daan papunta roon, huwag niyong sarhan ang puso nyo dahil lang sa takot na maulit ang nakaraan. Salamat sa pakikinig sa kwento ko. Kung sakaling kayo, katulad ko dati, may dalang galit mula sa sirang pamilya, sana, dahan-dahan, mahanap niyo rin ang landas papunta sa kapayapaan. Hindi biglaan, pero posible. Kaya niya yan. Ako si Eya, at ito ang kwento ko. Hanggang sa muli.